God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Welcome po kayo sa panghuling episode po under ng atin pong pinag-uusapan ngayon na 4 Essential Elements of Christian Maturity, panghuling episode po dito sa Life and Grace. Salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa programang ito. At kagaya po ng sinabi ko, we are concluding this episode ayon po sa pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin for 10 weeks na po, ito pong 4 essential elements of Christian maturity. We will continue on this 4th essential po. Pag-uusapan po natin, tutuloy po natin dito dahil ito po yung pinangako namin sa inyo nung nakaraan. Yung pang-apat na essential elements ay understand your new identity. Alam nyo, napakahalaga po nito. Sabi natin, marami po ang nag-i-stuck dito at kalimitan kaya po hindi nakalalago ang isang Kristiyano ay hindi na unawaan ang kanyang tunay na identity, bagong identity kay Kristo. So we have said last week that not understanding their identity in Christ is where many believers get stuck. Naiwanan po sila dito. And kalimitan po sa question nila is, if I'm saved, why don't I always feel change? Hindi po ito lumalabas. While, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ay kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Nagsasabi po ito na bagong creation tayo and our experience, kalimitan, don't match sa scripture na ito. Sa sinasabi po ng talatang ito. So the key to understanding this is learning the difference between your spirit, your soul, and your body. Ano ba yung pagkakaiba nito? And I believe nakuha na po natin ito ng maybe 3 or 4 lessons ago. And I want you na lalo nyo maintindihan to, mabalikan nyo po ito. Ang atin pong Espiritu ang may kinalaman sa Diyos. Ang ating pong kaluluwa ang may kinalaman pakiramdam dito sa lupa. At ang ating katawan po, ito po yung pinaglalagyan ng ating kaluluwa at ang ating Espiritu. So kapag naunawaan natin to, and learning how to live from your spirit instead of your feelings, ito po yung key for Christian life. Sinabi din natin nakaraan na the key to Christian life is to quit going by what you feel and what things look like sa paligid mo. Kasi hindi po ito dito nakabase. If you want to see what your spirit is like, you have to look into the Word of God. Ang Word of God po ay espiritu at buhay. Sinabi ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 6 verse 63, it is the Spirit that giveth life, and the flesh profits nothing. And the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, we don't say to ourselves anymore that we are sinners saved by grace. We used to be sinner, and it is only by the grace of God that we are saved. So today, we have Jesus' righteousness na tinanggap po natin as a gift. And when yan po ay nakuha natin noong tinanggap natin nung tayo po ay maniwala sa Kanya. When you believe otherwise, na kayo po ay sinners saved by grace. Hindi na po kayo sinners saved by grace. Kayo po ay righteous. Dati kayong sinner na napatawad at naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Pero hindi ka na sinner ngayon. You are righteous because ang identity mo ay nanggagaling sa iyong spirito at ang spirito mo ay righteous because tinanggap nito ang righteousness ni Kristo nung ang iyong born again ay nakipagkaisa sa Kanya. So, kung ibang paniniwala mo, then that's the way you're going to feel and act. Samantalang sa inyong spirito, ikaw ay matuwid at banal, righteousness will stay trapped sa inyo pong mga espiritu. Subalit kung maunawaan mo na ikaw ay isang dating makasalanan, hindi na ngayon, dati kang makasalanan, hindi na ngayon. Nagkakasala ka pa rin, pero hindi na makasalanan ang identity mo. Ikaw ay dating makasalanan na naging matuwid dahil kay Kristo.
at naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Then, kung ganito ang pananaw mo, then the righteousness of God will flow out of your spirit into your body and soul. So, when you find out who you are in Christ and start living out of the Spirit, it will radically change your life. Ito po yung mga pinag-usapan natin. Sabi pa nga natin, marami po mga Kristiyano ang confused pa rin po sa kung anong nangyari anong nangyayari kapag sila po ay nagkakasala. Kaya inilabas po natin itong Ephesians chapter 1 verse 13 na nagsasabi po doon, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. And sabi natin noong nakaraan, ang paggamit doon sa salitang sealed dito po ay your spirit ang ibig sabihin po nito ay na-vacuum pack. Para kang merong isang pagkain na niluto mo at para ito hindi mabago ang lasa or hindi makontaminate, sinisil mo by vacuum pack. You have a seal around it that keeps it from impurities. Alam niyo po yung hotdog, kapag po ito ay pinroses sa gawaan, ito po ay siniselyado at ito po ay vacuum pack so that air will not be trapped inside at hindi po magbabago yung kondisyon nito. So, what happened po sa ating pong born again kapag po tayo po mga mananampalataya, kapag tayo nagkasala? If you sin as a Christian, it will never contaminate your spirit. Kasi po, ang inyong kaluluwa, kaisipan, at ang inyong katawan ang nagpa-participate kapag kayo nagkakasala. Subalit kalimitan po sa mga Christians, kapag sila ay nagkasala, they get right into telling God na sila po ay hindi nakarapat dapat sa Panginoon at sinasabi nilang, Panginoon, patawarin mo ako because hindi na ako karapat dapat sa iyo. But that is coming to God sa flesh and not worshiping Him sa spirit. Hindi po ganito. Kapag po tayo nagkasala, you don't turn to your flesh after you sin. You turn your attention back to the Word of God at kung anong sinasabi nitong katotohanan tungkol sa born-again spirit mo. That you have the righteousness of God in Christ Jesus and you're created in true righteousness and holiness. This is not just a better way. It is the only way para ikaw ay manatiling nananagumpay at nauunawaan ang tinapos ni Kristo. Because tayo pong lahat, no matter who we are, we cannot approach God in our own self. Kapag nagkasala tayo, nabibigyan po natin ng inroad ang kalaban sa ating mga buhay. Dapat po nating hindi makalimutan na si Satanas po ay ang kalaban natin. At siya po ay tinatawag sa Biblia na magnanakaw. Alam niyo po, sabi po ng Juan, Kapitulo 10, talatang 10, ang magnanakaw ay hindi pumarito malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Si Satan po, Satan is out there to destroy you. He's out there to make you sick. He's out there to make you poor. And he's out there para magkaroon ka ng feeling na depressed and matakot ka, maging fearful ka. At kung patuloy kayong mamumuhay sa kasalanan, Satan will eat your lunch and pop the bag. Although in your spirit, kung ikaw po ay born again, you have been perfected forever. You've been perfected forever sa inyong spirito. Subalit nabibigyan natin ng inroad ang kalaban na makakilos sa atin pong mga buhay na later on ay pagsisisihan po natin. Alam niyo po, sabi ng Hebreo Kapitulo 10, talatang 14, kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakilanman ang mga pinabanal niya. Sabi po ng Hebreo Kapitulo 10, talatang 10, at dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog
ng sarili niya. Pansinin natin ang ginawa ni Jesus ay minsanang paghahandog. Minsan lang po, once for all, offering po ang ginawa ng Panginoon ng kanyang sarili na nakapagbigay po sa atin ng pagiging ganap magpakailanman. Minsan ang paghahandog, pero ang epekto po sa atin ay magpakailanman na pagiging ganap. We become just and righteous, kasi righteousness na pag tinanggap natin, magpakailanman. So purihin ng Diyos sa ginawa niya po para sa atin. This is radically different than what religion teaches today. Kalimitan po sa mga tao ay naniniwala sila na napatawad po ang kanilang mga kasalanan, yung mga nagawa nilang kasalanan sa nakaraan. But every time they sin, they think it is a new transgression that has to be put under the blood by confession and repentance. I'm not against this, pero meron pong lugar and meron pong gamit ang mga bagay na ito. But pagdating po sa pagpapatawad ng Panginoon, we have been forgiven of all our sins. Colossians chapter 2 verse 13, na pinatawad po tayo ng lahat ng mga kasalanan natin. Kaya nga po, Jesus sanctified and perfected us forever through one offering. Noong mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, itong kanyang once and for all offering ng kanyang sarili, ay sinangtified po tayo and perfected us forever. Forever na po yun. Hindi po until na magkasala ka uli. No, forever na po yung ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa Kristo ay so perfect na forever tayo naging righteous and sanctified. He is not reapplying His blood to us every time na magkakasala po tayo. The way to understand this wonderful truth is to recognize o kilalanin na noong tayo ay na-born again, ay we receive a new spirit that are created in righteousness and true holiness. Sabi po ni Ephesians chapter 4 verse 24. That our new born-again spirit is holy and pure as Jesus is. Sabi po ng 1 John chapter 4, 17b. Because it is the spirit ng Panginoong Diyos. Sabi po ng Galatians chapter 4 verse 6 na inilagay niya sa ating mga puso ang espiritu ng kanyang anak. The moment we believe, tayo po mga born again, we are sealed, we are back in pack, and sin cannot penetrate on that seal, in that seal. Sabi po na Ephesians chapter 1 verse 13, when Christians sin, ang kanilang katawan at kaluluwa ang nagpa-participate sa kasalanan at ang naaapektuhan ng kasalanan. Pero ang kanila pong espiritu ay sealed, silyado po ito, at nare-retain ito ang kanyang kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya po sinabi ritong sila po ay ganap magpakailanman. Kaya po sinabi ng verse na ito, nagganap sila magpakailanman because that is the efficacy of one-time, once and for all offering ng ating Panginoong Hesus. That perfection is in their born-again spirits. Nasa atin po mga born-again spirito. Kaya po nasasabi natin na every time lalapit tayo sa Panginoon, whether galing tayo sa church or nagkamali tayo, God looks at us perfect because ang perfection po noon ay nare-retain sa ating pong born-again spirit kasi ang spirito natin ay nakipagkaisa kay Kristo at ito ay spirito ni Kristo. Okay. Sabi po ng Hebreo, Kapitulo 12, talatang 23b, sabi po ay ganito, lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espirito ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. So tayo po ay tinuring na matuwid ng Diyos at ginawa niya na tayong ganap. When I understand this, it set me free from sin. Not to sin, kundi napalaya ako nito mula sa kasalanan. Hindi para magkasala, kundi mula sa kasalanan. It set me free from the guilt and condemnation associated with sin. Sabi po ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 20 ay ganito.
Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan ninyong pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni numan, hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. Alam niyo po, ito po yung panalangin ni Pablo para po sa mga mananampalataya ng Efeso. Nasabi niya, mabuksan ang inyong pagkaunawa sa napakadakila at napakahalagang inheritance na meron po tayo mga mananampalataya. What you have in your spirit is infinitely greater than whatever problem you've got in the natural. Napakadakila po ng meron tayo sa ating born-again spirit. In the spirit, you are one awesome person. Kaya mong piliin na umayon sa iyong espiritu o umayon sa kung ano ang iyong nakikita, nalalasahan, naririnig, naaamoy at nararamdaman. You can choose to go by your spirit or what you can see, taste, hear, smell, and feel. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, si Pablo din po ang nagsabi nito, kaya hindi namin pinapahalagahan ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Piliin mong tumingin sa mga bagay na walang hanggan. Choose to go by who you are in your born-again spirit. Walk by faith and not by sight. Kapag pinagpasyahan mong umayon sa sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kung sino ka kay Kristo at patuloy na pagbabago ng iyong kaisipan tungo sa Kanyang salita, you will start accomplishing things that you cannot accomplish on your own. Magandang bagay ang mangyayari when you find out who you are in Christ. Alam niyo po, nakaka-encourage once you understand this, because even when you blow it and fail, kahit magkamali kayo, you don't run away from God, but you return to the truth of who you are in your born-again spirit na tinanggap mo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Babalikan mo lamang kung sino ka kay Kristo and you won't lose any momentum sa iyong Christian life. Alam niyo po, ang mga elementong atin pong pinag-usapan sa pamagitan ng programang ito ay ito po ay nakatulong sa akin at ito po yung paraan kung paanong ako ay mula sa pagiging bata kay Kristo ay tumungo sa pagiging isang mature. Kung masusundan niyo po ang mga katotohanang pinag-usapan natin dito, matutulungan din po kayo nitong sa inyong paglagong Kristiyano. Nais ko po kayong maipanalangin. Ama, sa pananampalataya po ay aking pinaniniwalaan na ang banal na Espiritu ang patuloy na magpapahayag at maglilinaw po sa kanilang mga kaisipan ng 4 na elementong itong aming pinag-usapan sa 10 linggong nakaraan. Father, I pray that the people listening right now might grow and mature sapagkat ito po ang nais mo para sa kanila. Na matulungan mo po silang magpakumbaba so that they will recognize the importance of becoming a living sacrifice. Na makapag-renew po sila ng kanilang mind at tanggapin nila ang bautismo ng banal na Espiritu and that they will acknowledge who they are in Christ. I also pray that they may get hold of these truths at mag-meditate po sila sa mga bagay na ito until maging maliwanag ng husto ito sa kanilang mga puso at sa kanilang mga kaluluwa. At kung sila po ay hindi pa kumikilala sa iyo na kanilang tagapagligtas at Panginoon,
maunawaan nila ang dakila mong pagmamahal nang ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus para sa kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao. At kung kikilala sila sa iyo bilang Panginoon at maniniwala sa kanilang mga puso na siya, ang Panginoong Jesus, ay binuhay na muli mula sa kamatayan, sila po ay maliligtas. Na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay nailaan mo na ang lahat ng mabubuting bagay para sa kanilang kaligtasan. Ang tanging parte na lamang po nila, Panginoon, ay ang maniwala at tumanggap ng kapatawaran, tumanggap ng biyaya ng Diyos. Amen. Kung nais mo pong matanggap ang kaligtasang ito, maaari kang sumunod sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ipinapahayag ko na ikaw ay aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa aking puso ay naniniwala akong binuhay ka ng Diyos mula sa kamatayan. Naniniwala ako sa iyong salita at tinatanggap ko ang iyong kaligtasan ngayon. Thank you for saving me. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. I know, lumampas po tayo ng panahon, subalit napaka-importante na sa pagtatapos ng ating pong episode na ito, maunawaan ninyo, reviewin nyo po, balik-balikan nyo po itong 4 elements of Christian maturity. And if you are that person who received the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior ngayon, I would just want to congratulate you. You have a new life in Christ. At nais kong patuloy mong hanapin, sikaping matutunan kung sino ka talaga kay Kristo upang magpatuloy ka sa iyong paglago. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay, matiyagang pagsusubaybay. Sundan niyo po ang susunod nating pag-aaralan sa mga susunod nating episode. Kami po ay nagpapaalam, life is best lived by grace. Shalom!